Eto si Jessa, talagang oras po kami dito. Dito po ito sa Yashano Mall, Naga. Dahil nga po severe case ang autism ni Jessa, tingnan niyo po, gustong-gusto niyo sumakay yung mga sa mga pangbatang mga sasakyan, no po? Oo. Yun, kailangan niya ng full support sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At ito po isang pangmatagalang pangangailangan, kumbaga for life, na support po talaga, no? Mahalaga na magbigay tayo ng tamang suporta at pag-unawa upang matulungan si Jessa sa kanyang araw-araw na gawain sa buhay. Sa halip na mag-focus po kami sa academic, maaaring magdulot ng labis ng pagkabigo o stress sa kanya. Mas mainam nang magtuon kami sa pagtuturo ng mga life skills o mga simpleng kasanayan na magagamit ni Jessa araw-araw, tulad ng personal na kalinisan, pagkain, pakikisalamuha. Ayan. Tulad ng ibang may severe autism, ay mayroon mga behavior na katangian na maaaring magmukha kung kasing edad ng isang 3 years old lamang na bata. Hindi ito nangangahulugang hindi siya may kakayahang matutong mag-adjust o mag-improve. Ngunit nangangailangan siya na mas maraming gabay at tulong upang matulungan ang mga bagay na itinuturo sa kanya. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagtutok sa social skills at mga pang-araw-araw na gawain ay makatutulong sa kanya na magkaroon na mas magandang kalidad ng buhay. Ang pasyensya, pagmamahal at patuloy na suporta mula sa pamilya at komunidad ay napakahalaga upang mapabuti ang kanyang kalagayan at mapalakas ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Kaya't mahalaga rin ang pagpapalaganap ng awareness at edukasyon tungkol sa autism upang lumikha ng isang mas suportado at mas inklusibong komunidad para kay Jessa at sa iba pang mga individual na may autism. Sa ganitong paraan, matutulungan natin silang magtagumpay sa kanilang sariling paraan at madama nila ang pag-aaruga at respeto ng buong lipunan. Yun po. Ang exposure therapy ay isang magandang paraan para matutunan ni Jessa ang mga life skills. Dahan-dahang ipinapakilala sa kanya ang mga bagong sitwasyon o gawain sa isang ligtas at suportadong paraan. Sa ganitong paraan, magiging komportable siya at magkakaroon ng tiwala sa sariling habang natututo. Para sa may mga autism, nakakatulong ang exposure therapy para mabawasan ang takot o kaba sa bagong karanasan. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa mga pang-araw-araw na gawain at pakikisalamuha. Mahalaga na dahan-dahan lang at hindi mabilis para hindi maging magulo o mabigat sa kanila. Bukod dito, makakatulong din ang mga routine, visual aids at malinaw na komunikasyon. Ang mga ito ay makakatulong kay Jessa na maintindihan kung ano ang dapat gawin sa bawat situation. Sa pangkalahatan, ang layunin ay bigyan siya ng suporta habang natututo siya sa sarili niyang bilis. Ang approach na ito ay makakatulong sa lahat na may mga kondisyon na maging mas tiwala sa sarili at mas matagumpay sa mga simpleng gawain. Ayan, tama yun. Kaya wag po tayo mawawalan ng pag-asa kahit po ang hirap-hirap po ng ating situation. Basta po lagi lang po tayong positive. Wag po tayong mahihiya na expose po natin ang mga anak natin kasi yun po yung mga kailangan nila. Kung mahirap po, may mga paraan din po yan. Sa una lang po, masyadong mahirap. Pero makalaunan po, magiging okay na po yan. Kaya good luck everyone. Hindi po kayo nag-iisa sa inyong journey. God bless you all. Bye-bye.